So what's up mga kumag, I'm back ang inyong online judge, walang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, hindi na naman natin mare-review yung Man W vs Daddy Jody, which is ayun yung pinramis ko sa inyo last video. So yung latest upload natin kasi is yung yung Shay vs Saito, and sabi ko doon isusunod-sunod rin natin yung mga remaining battles sa PSP na hindi pa natin na-review, kagaya ng Daddy Jody, Man W, Nikki, Don Pao, tsaka Nikki Fonger. Pero naisip ko na bumalik muna sa mga request videos kasi sabi ko nga sa inyo, 1 month tayong matitenga kasi by the month of July is dalawang tournament yung ilalagay natin sa month ng July. So yung mga request videos is matitenga, kaya naisip ko na bumalik muna sa request videos. Itong remaining yung remaining days sa June, ilaan natin yun sa mga request videos. So I think meron pa tayong 10, so mababawasan natin kahit papano ng 10 yung mga request videos na pending sa notebook natin. Okay, so ito JD vs Vitrum, shoutout kay David Michael Santiago. So ang request niya to is May pa ata to or April, hindi ko na matandaan, pero naka-schedule siya sa notebook natin ng May. So I think mga May niya na request. So kaya ayun, shoutout David Michael Santiago. So wag natin patagalin to. Hindi ko pa napapanood tong battle na to na JD vs Vitrum, pero yung mga latest battles na JD is napanood ko na. And bago natin umpisahan pala yung battle na to, shoutout kay JD kasi inad ako ni JD sa second account niya. So nagulat ako doon, parang nag-notif bigla sa Facebook ko na JD sent you a friend request. So thank you kay JD. So yan, wag natin patagalin. JD vs Vitrum, shoutout David Michael Santiago. Let's go. 14 unang banat, JD. Natalo ako ng semis. Sabi ko bigyan mo ako ng malakas na kalaban para yung bawi imba. Nang hingi ako ng all gods, binigyan mo ako ninja. Kaya Sasuke, kamusta? Nakatodo ba? Buti nakarating ka ng ahon, kamusta sa Konoha? Sasuke, gusto mo pakinggan ka? Nagkaroon buti nakarating ka ng ahon, tapos kumusta sa Konoha. Okay, so may pagka baliktaran na. Nakatodo ba? Buti nakarating ka ng ahon, kamusta sa Konoha? Sasuke, gusto mo pakinggan ka? Nagkaroon ka na ng store ice, tingin mo Sharingan na? Anong gusto mo, pula mata mo? Huwag mo nang pakulayin, naku po. Pero pwede ka nga magka-Sharingan pagtapos kitang paluhain ng dugo, ano? Kakaba ka ba? Walang kataka-taka. Kung may Sharingan ka, titigan mo kung mata sa mata. Wala ba talaga? Para kang tanga. Madali lang alamin. Dahil walang kwenta ang mata sa di na kayang matahin. Dahil parehas lang tayong ninja. Dapat yan aralin mo. Kaso di lang ako basta ninja, tang ina-assassin to. Ninja! Assassin! Wala lang. Lagi niyang niyayabang yung buhok niyang pang-imo. Eh ano pang silbi niyan, may cancer ka, malapit ka ng ikimo. Takinan to, porket maganda buhok mo, inaangas mo yan. Huwag kang umasa sa buhok mo, malalagas ka dyan. Kasi kahit may conditioner ka, di mo yan makakapitan. Malabo kang manalo kung gabuhok lang yung pagitan. Ganyan sumuntok sa buhok at tatatak sa dulo, na kahit punchline o hairline, talagang tatatak sa ulo. Tang ina mo, Rukawa! Di na yan tatalab ngayon. Laos na si Rukawa, panahon pa ng hapon. Di ako nagdala ng bars. Wala akong ganon. Di na daw kasi uso yan, palakihan na ng TF ngayon.
Kasi di ba, nalilitan ka sa tiyap dito kaya yung battle gusto mong i-reject? Tanga, kung walang flip-top, wala tayong lahat at yun ang Enigma effect. Wala na akong passion sa battle kasi maliit na kinikita. Ayaw mo sa bigayan, di lumipat ka sa ibang liga. Sa PSP. Noy sa PSP. Tangina, ado si Aklas, si Saito, si Badang, si Andy G, Tak Maestro, Lanceta, Saki. Matik na yon. Boss Bibus, nandito lang ako. Baka gusto mong magdagdag ng adik pa doon. Pero hindi na ako ganun. Sana nga ginawa ko na lang, nag-enjoy pa ako. Kaya mula sa laboratory, ito ang drug test ko! Malinis ako! Not guilty ako! Tag-inang yan. Badang yun ah. Yeah, ako na-review naman natin yung Badang versus K-Ram, 'di ba? So naglabas si Badang doon ng mga papeles or documents na about dun sa kaso niya, 'di ba? So alam niyo na 'yon, napanood niyo na 'yon for sure. At kung nakasubaybay kayo sa channel natin, na-review ko na 'yon, napanood niyo na 'yon. Kung hindi naman sa channel ng sa channel ng PSP, no, andun 'yon. Acquitted ako! At higit sa lahat, inosente ako! Badang! Kaya kung magpapanggit ka tungkol sa shabu, ang bibintang tigilan na. Kasi di na ako nagda-drugs round 1 pa lang, dismissal na. Okay, so round 1 ni JD. Medyo sinabi naman na niya 'di ba? Sinabi na niya na wala siyang mga bara. So punchlines, no? Sa punchlines hindi masyadong mabibigat yung mga dala ni JD dito laban kay Vitrum. Then sa yung pangmamak niya dun sa style ni Badang laban kay K-Ram, effective para sa akin. Nakuha niya kahit papaano yung crowd. Pero ilang beses natin napanood si Vitrum and alam niyo naman kung ano yung kakayahan ni Vitrum. Sabi ko nga sa inyo, si Vitrum isa sa mga rookies or mga bagong MC sa liga na kaya niyang ipawalang bisa yung estilo na ginagawa mo dahil alam mo yun, yung pangungupal niya. Yeah, yung pangungupal niya isa si Vitrum sa malakas mangupal na din dito sa liga. So even naging maganda yung round ni JD dito sa round 1, I think hindi yun magiging enough. Although di pa naman natin naririnig si Vitrum sa round 1, pero yung baon ni JD is I think hindi ganoon ka enough yun para sa isang Vitrum na nag-iba yung estilo, 'di ba? Nag-iba kasi ng estilo si Vitrum 'di ba? So ayun, round 1 ni JD, okay yung pagmamak niya, no, yung sa style na ginawa ni Badang dun sa laban ni K-Ram na naglabas ng documents about dun sa kaso. Ayun, parang nagkaroon ng pinarody ni JD yon. Pangalawa, yung sulat ni JD is hindi ganun kabigat para kay Vit. Then may mga linya rin na hindi ganun ka-epektibo, tsaka hindi ganun ka-direkta kay Vitrum. So ayun, yun lang. So round 1, Vit. Kaya wala ka sa finals kasi hindi ka na nagsashabu. Ang bullshit mo! Tsaka nakilala magbabago ka? Stupido! Tol, pangalan mo nasa bato na! Nakaukit to! Magshabu ka lang, gago ka! Yung style yung baguhin mo! Tangina. Yung lineup, ang pangit! Bakit ganito? Niretag! Na watchlist! Arik tang ina mo. Bilang wanted, yung kabigatan, ganito yung punto. Babatukan kita para wala ka ng patong sa ulo. Game? Wala dapat laban to. Pero si Enigma, labraso. Puta, hanap ka ng hanap ng kalaban. Ang hanapin mo, trabaho.
Yung ibang manggagawa, para sa arawan at magdamagan, nagbabato. Itong tatamad lang, magdamag lang, at araw-araw nagbabato. Ngayon, gagawin mo, puro 1-2, 1-2, sigaw, sigaw, kahit comedy. At tumitira pa ng speed, pero walang velocity. Okay, naging trabaho yung hilig, kaya wala kang novelty. Trabaho mo yung sining, pero tambay sa mediocrity. At para sa pera, sasali, sa ligang PSP. Kaso mas qualified yung bara mo sa boss ng PNP. Doon ka magyabang ng kalakaran kung totoong real na G. Itong proud na bataan, susunod kay Team City. Okay. Isuplong sa pulis. Bataan, susunod sa Tipsy D. So, alam niyo naman yung naging issue ni Tipsy D nung mga nakaraang buwan or nakaraang taon ata yon. December ata yun ng 2023. Di ko na matandaan kung kailan. Pero, alam niyo naman siguro yun, no, yung naging issue niya na nagla-live siya na nagpaparapol siya ng mga sasakyan ata yun. Tapos, syempre, since live yun, may dumating ng parak. So, ayun. Karan kung totoong real na G. Itong proud na bataan, susunod kay Team City. Isuplong sa pulis. Ekisel, Brad. Pero yung battles mo, please, ebidensya agad. Tapos takot kang mahuli, puta, wala palang palag. Tinula ka ng yabang pero duwag kang malaglag. Rounds mo puro bato, pili mo solid ka dyan. Makakabalik ka ba pag ibang responde na yan? Para maangas pinagkakalat. Ang corny naman. To, lagi kang nasa baba. Dapat low-key ka lang. At pa, sinabi niya, hindi pang masamang kakaibang estilo. Tol, pwede bang pakiklaro? Porque banat mo laging pambato, kaya ka pang kanto. Nakasanayang panlasa, binabad mo gago. Kung mahal mo yung masa, ipakita mo bago. Okay lang tira mo, pero laging basic. Kahit di sira, ayusin mo yung gamit, JD. Adik ka, di ba? Kaya huwag kang fucking lame shit. Ikaw lang yung kilala kong addict na hindi creative. Panay, 1-2 rhymes sa cycle line sa mga dating duel. Sabay lalagyan ng aggression. Ang tawag na doon, improvement. Stupid! Bullshit! Dami pang barang na ulit. Laway ng iba't ibang tao parang nagsalo sa tuter. Walang, puro overtime pa yan. Ganyan siya lalaban. Di madaan sa awat, masanay sa tambang. Mulat magdama. Kasi panay ang bata, mulat magdamagan. Ayaw ng alarm clock, gusto niya ng wang-wang. Walang palagyan pag ako nang gigil. Oras ko dito ay tipid, pero wala akong limit. Minumulat ko kayo, kaya gumising! Gising! Yan, tamang palawak isip sa oras na makitid. Time. Okay, round 1 ni Vit. Medyo manipis pa din yun. Mas nauna ko kasing napanood yung mga battle ni Vit sa Isa Buhay kaysa eto, 'di ba? So, I think yung Vitrum sa Isa Buhay is ano na yun, evolved na yun, no? Ng bagong estilo. Pero eto, medyo nahirapan ako sa siguro sa overall performance na lang ng dalawang MC. Yung round 1 ni JD, sabi ko nga sa inyo, effective yung pag-mock niya dun sa style ni Badang laban niya kay K-Ram dun sa PSP. Okay 'yon. Pero pagdating sa round 1 naman ni Vit, medyo nagugulan ako sa round 2 nila parehas kasi hindi ito yung ina-expect kong mga banat nila sa isa't isa, since alam na natin bumattle si JD, alam na natin bumattle si Vitrum. So I think yung round 1 nila parehas, nasa punto ako na pwede kong ibigay ng tabla at pwede kong ibigay kay Vitrum. So ganun lang yung choices. Pwede ko siyang ibigay ng tabla. Bakit? Kasi parehas silang kulang sa mga punchlines. May mga ineffective na mga bara, may mga ineffective na mga linya, may mga ineffective na references, angulo. Basta maraming flaws sa round 1 nila parehas. Pwede ko naman ibigay kay Vitrum kasi para sa akin, although umikot sila sa iisang angulo
'di ba? Si Vitrum, bato, adik, shabu, parang ganun yung mga angulo na ginamit na, which is gas-gas na yun kay JD kapag si JD yung kalaban. Si JD naman more on isang angulo lang din yung ginamit niya. So I think same talaga sila doon. Kaya ako iniisip kung ibibigay ko kay Vitrum yung round 1 kasi yung mas agresibo siya para sa akin, and mas kumokonekta rin yung mga ibang mga linya niya, unlike kay JD kasi na kumokonekta yung parang ang tagal kumonekta ng mga lines ni JD, tas yung iba pa ineffective. Yung kay Vit naman parang may tumatama, same lang naman pero mas marami yung mga tumatama ni Vit kaysa kay JD. So ayun yung choices kung itatabla ko ba siya or ibibigay ko kay Vitrum. So ganun yung hatol ko sa round 1. Pero I think since may stutter si Vitrum ng ilang beses sa round 1, I'll go for a tie sa 8 points, no. Supposedly ibibigay ko kay Vitrum dahil sa pag-breakdown ko ng overall. Pero nakita ko yung slip ups niya, yung stutters niya. So I think I will give it a tie sa round 1. So 8 puntos tabla. Overall ko na lang siya binase sa performance, sa mga linya, 'di ba? So ayun. 8 points both. Tanga, di na nga ako nagsasyabu. Hoy, umarap ka dito. Bang bang. Gumaganon ka ba? Wala dyan yung wang-wang. Di na ako nagsasyabu. Kaya mas lalong sawi ka. Pero ganyan talaga yung aktivista, pinaglalaban kahit minsan mali na. Ano droga? Bawal yan sa liga. Di na ako nagsasyabu, nagbago na kami ni Enigma. Dapat lip-tabir na lang, tsaka suma ni Karisma. Ano, libat pa lang, patay ka na. Tinatawag mo akong adik, bakit? Binilhan ba kita? Mga ganyan-ganyan kapag ako, di kita lalagyan. Gusto mo ba ng shabu? Mamaya meron ako dyan. Tarantadong to. Akala mo matulis? Baka pag sinuntok kita ngayon, magtawa ka niya sa sinasabi mo, fuck the police. Dati, nilalaban niya yung tama. Ngayon naging tarantado. Ayaw niya sanang aapi. Ngayon ang lakas na manggago. Di ba may paninindigan ka? O tila yata nagbago. Yung dating may prinsipyo, naging kengkoy, magustuhan lamang ng tao. Sabi niya sa... Ayun, magandang punto yun. So, sabi ko nga sa inyo kanina, hindi ko alam kung saang part ko sinabi ng vid, pero sabi ko sa inyo, si Vitrum is nag-iba nga siya ng style, and alam naman natin na technique, yung mga quarantine battles, no? Especially quarantine battles, dun talaga bumattle si Vit di ba? Yung mga quarantine battle, alam naman natin yung style ni Vit, di ba? Technical, 'di ba? So may mga malalalim na linya, may mga malalalim na bara, yung mga references, 'di ba? Kung ano-ano. Pero nag-iba talaga ng style si Vitrum. Andun yung sinabi ko to sa inyo kanina na yung lakas na ni Vitrum pag mukhaing kang alam mo yun, yung kikengkuing ka niya, yung kukupalin ka niya sa battle. So ganun na yung style ni Vitrum, and ayun yung sinasabi, or yun yung pinupunto ngayon ni JD na nagbago ka ng estilo para makuha mo yung masa, parang ganun. Which is sobrang, para sa akin, additional talaga yun sa arsenals ni Vitrum kasi inadapt niya kung ano yung estilo na ano ba yun, parang hindi ko alam kung ano yung right term, pero yung pag-evolve ni Vitrum sa estilo niya is para sa akin good yun, no? Na manggago. Di ba may paninindigan ka? O tila yata nagbago. Yung dating may prinsipyo, naging kengkoy, magustuhan lamang ng tao. Sabi niya sa isang laban, gusto ko magparami. Kasi ako si Bongbong, tapos kakantutin ko si Aimee. Ikaw si Bongbong, kakantutin mo si Aimee? Oh, gago talaga, grabe ka lang. Anong tawag sa anak nyo? Made in Malacanang?
Ang to, libog-libog, ulol, daldal mo. E di pag nilabas yung anak nyo, anong pangalan niya? Si Marshall. Lo. Tsaka, gusto mo maging si Marcos? Ano ka, may red flag? Gusto mo maging pulahan itong galit sa red tag. Tsaka ba't na kumakatot ng kapatid? Dapat pagalitan to. Sa bagay, sanay ka namang kantutin yung mga nasa kapatiran nyo. Kasi ano, gwapo ka. Pangahan mo pa. Niyayabang mo sa akin mukha mo? Pangahan kita. Pati daw titi nga, pogi. Ulol, di lahat kaya mong akitin. Tsaka wala sa titi yan, nasa kung paano yung gamitin. Yung ex mo nga, di ka na binalikan. Tapos nalaman mo lang nanonood si Salome Salve, inan to ginalingan. Anong tingin mo sa kanya, easy to get? Paano ka papatulan? Mukha kang nagpifinger sa puwet. Mas magaling pa sa'yo sa performance yun eh. Ano, tatagal ka ba? Di ka pa nga daw nakakapasok, nilalabasan ka na. Habang sa akin, uuwi siyang masaya na tumitirik yung mata. Kaya Salome Salve, ikaw na bahala humusga sino mas masarap sa aming dalawa. Putang ina mo, ano sasabihin mo, babaero? Gago! Ang punto ko sa babae, di lang basihan yung ang gwapo. Si Manda baliw nga eh. Hindi. Yung iba nga dito ang pangit eh. Pero ang daming asawa. Meron lang bash tsaka wordplay. Puta daming sasama. Magyayabang-yabang ka ikaw chick boy dito? Sa babae sa gana? Bakit patay na ba si Benji Rayala? Pasalamat ka, nagbago na yung bossing ko. Di na yan pasabit-sabit. Parang high pitch stick to one, di na yan papalit-palit. Ano, gusto mo ng kumparahan? Sige, para mas lalo ka maging X. Guwapo ka, usapang babae, panis ka kay Kuya Dennis. Tanginaw ba Kuya Dennis yan? Diyan ka na mapapalaban. Tandaan mo, kanang kamay yan, marami yang nahahawakan. Kaya huwag ka magyabang-yabang na ako, pinaka-chick boy dito, marami akong babae. Puro kakupalan. Sa Sir Ari nga, tahimik lang eh, ang dapat tularan. Dati marami din yung babae. Pero di niya nahilig. Kaya kung may babae ka talaga, huwag ka na mag-ingay, lagay mo sa tahimik. Walang sinabi yung pogi bar sa pogi problems. Kung iisipin mo, Repa, ako nga di kagwapuan eh, pero sa babae dami kong problema. Kaliwat kanan eh. Pero pinilit kong magbago. Kasi ang lalaki na loyal, ang tunay na gwapo. Tsaka ikaw masama ugali mo. Bastos, mayabang. Dahil sa mundo, minumura yung Diyos. Lahat sinasali mo. Kaya paano ka naging pogi, eh ang pangit ng imahe mo. Kaya huwag magpabulag sa pisikal. Diyan ang tunay na tagpo. Baka mandiri literal pag nakita yung tunay niyang anyo. Ano, umiikot sa isang anggulo? O sinasadya ko yan. Pinapaulit-ulit kong hindi gagwapo. Pinapamukha ko lang. Tsaka tanga, tunay na pogi, mabait, magalang, marespeto, mapagmahal, malaki titi, hindi nagda-drugs. At lahat yan meron ako, hindi yan makakaila. Kaya pag-usapang pogi, time, mahirap nang magsalita. Walang balat pa natin. Okay, sa round 2, hindi to yung typical na JD na feeling ko nga feeling ko nga may mga freestyle doon na nakapaloob dun sa mga niya sa alam mo yung bawat andun yung sulat ni JD, pero sa tingin ko may mga adlibs doon, may mga freestyle doon sa gitna na sinisingitan niya, no? Well constructed, pero I think may sinisingit siya doon sa ewan ko lang kung wala lang malakas lang yung gut feel ko na parang sinisingitan niya ng mga freestyle yon, 'di ba? Pero ayun, may siguro hindi ko lang nagustuhan yung pag-aanda ni JD dito na ayun, siya naman nagsabi doon na umiko sa isang anggulo, pero hindi siya naging creative sa paggamit ng one angle 'di ba? May mga battle MC kasi na hindi ko nila lahat pero may mga battle MC na pag gumamit sila ng one angle sa isang round is alam mo 'yon, nagagawan-gawan nila 'yon
nagagawa nila yun ng iba't ibang branches para pumasok yung mga suntok na hindi nakakaumay. Alam mo yun, nagets nyo ba yun? Magbigay tayo ng ng example, okay? Lipcram versus Zaki. No, Lipcram versus Zaki sa Sunugan. Sunugan sa Kumu. 1 ata yun. No? I think 1. Yes, 1. Di ko alam kung anong round ni Lipcram di ko alam kung ano yung round ni Lipcram doon, pero gumamit si Lipcram ng isang angulo lang sa isang round, pero nagamit niya yon ng parang in a creative way, 'di ba? Nagamit ni Lipcram na in a creative way yung isang angulo na yun, and mga solido yung mga punches na tumama kay Zaki that time. Pero I think binoto ko pa rin si Zaki doon kasi parang na-diffuse or na-rebat niya ata yun. Hindi ko na matandaan, matagal na. Pero ayun yung pinupunto ko sa round na to ni JD. Kasi si Lipcram nagawa niya ng creative yung isang angulo sa isang round. Yung kay JD naman is hinahanapan ko ng creativity, but hindi ko nakita yun sa round 2, and ayun lang siguro yung masasabi ko. So siguro mas magiging effective yung round ni JD sa round 2 kung nakuha niya, totally hindi nakuha ni JD yung pinaka momentum niya sa battle. Rounds 1 and 2 para sa akin, hindi ito yung JD na inaasahan ko, hindi ito yung JD na alam naman natin na pag bumattle is full of energy. Yung pagiging agresibo andito pa rin, 'di ba? Pero yung returns is iba sa kung ano yung napapanood nating JD sa mga past battles. So, yun. Vitrum. Puta, galit sa activist. Napaka-lame nun. Marcos pa rin kahit yung mama niya ang dami ng utang sa Avon. Diba? At dun sa podcast ni Enigma, ikaw yung kinuwentong adik sa ligang ng gulpi ng pamilya. Real talk. Puta, wasak si tropa. Talagang sinira-sira. Itong nagdroga, basag sa linya-linya. Itong ogag, pag walang otab, bugbog yung family. Pag lobat, walang battery. Kawawa panganay mo, ang bigat ng tragedy. Sa sobrang high mo, di mo alam yung gravity. Pero si JD, bilang tatay, eksperto yan. Meron siyang patay na anak sa ibang bebot niyan. Gago. Sobrang gangsta ang angas. Anong kwento yan? Yung iba may anak sa labas, siya may anak sa napwestuhan. At mandamay kasintahan, gawain mo yun, pre. Kasi walang inaalaga ang pamilyang mabuti. At wala kasing pangalan yung kabit niyang nahuli. Adik kasi. Puta, alias Kiray, alias Bakekang, alias Puke. Puti iniwan ng asawa para di na pumangit. Pero kahit hiwalay na, yung trauma kumapit at namatay ang anak sa kabit. Yun ang pasakit. Di mo pinalaglag, pero yung buhay sumabit. Oy, anak mo, nadamay. Huwag ka nang malungkot. Matagal na siyang patay, di niya ito mapapanood. Kaya sagaran talaga, wala nang anumang buod. Tapos susulatan ko pa ng mga bara yung puntod. Di ba mahilig ka man damay? Tangina, aaray ka! Kung mahilig ka man damay, ako nakikiramay na. Puro damay ka, tanga! Sana makaramdam ka! Kung nagre-rebat ka, ako nang kakarma! Di ako gaya niya. Iba yung tatamaan sa bala mo. Paano kung sasaktan yung bata, patay na yung anak mo? Aray! Mabigat maging ama, kasi puro agramo. Di mo tuloy na karga, kasi laging kargado. O, drugs na naman ba? Di na ba kontento? Ganyang pagbata kausap, umuulit yung kwento. Puta, wala nang paglalagyan. Tupok ka sa duelo. Tung adik walang lulugaran. Sunog na sa pwesto. At nabanggit ko kabit mo. Hindi na ako nagpigil. Kasi tol, they exist. What they had is real. Francis M. reference para yung bara may dating. Ganyan talaga yung kasaysayan ng praning. Puro ganito ang anggulo. Diyan ka mapapatay. Ayokong dadaan lang to. Gusto ko tumatambay. Ayokong masugatan lang to.
dapat nananamlay. Ayokong tutuloy yung dugo, dapat nananalaytay. Kaya tong adik na proud, ilalaglag na rin. Tong performer na adik raw, papakantahin. Lakas ng hiyaw sa aking round, kaya mga bara madiin. Isipin mo na lang, wala namang crowd. Mga boses yan sa dingding. Actually, yung battle na to is pwede siyang i-judge ng overall or after ng 3 rounds eh. Kasi para sa akin pare sila ng pinapakita dito na hindi wala sila para sa akin lang, hindi ito yung A game nila parehas, especially JD, na hindi ito yung inaasahan ko sa battle ni JD dito. Kasi syempre galing siya sa talo, 'di ba? Sa talo ng Isabuhay 2023 semis against Invictus. So andun yung expectation ko na gigil sa bawi, gigil sa panalo si JD, and it turns out na dito sa laban niya kay Vitrum, first 2 rounds is hindi ko nakita yung gigil niya para makuha niya yung 'di ba, yung gutom or yung redemption niya sa sarili niya. So medyo kulang. Okay, kay Vitrum naman andun yung gigil, mas kita mo kay Vitrum yung eagerness na manalo na dapat nakikita natin kay JD yon. Andito rin kay Vitrum yung paging, although pare silang agresibo, pero yung paging agresibo naman ni Vitrum is kumokonekta talaga, dumidiin yung mga sulat, yung mga angulo para kay JD. So yung first 2 rounds, kahit hindi ko na siya i-judge ng per round sa yung unang dalawa, kahit hindi ko na siya i-judge ng per round, pero yung battle kasi nakikita ko na as a whole or overall ko na lang siya i-judge, no? After 3 rounds dun ko na lang siya i-judge. Mas nakikita ko na mas magiging maganda yung judging natin if isa-summarize na lang natin all 3 rounds, 'di ba? Pero tignan natin, dalawa na lang yung gagawin nating judgment dito. Isang overall after 3 rounds, saka isang per round. Kahit na mahihirapan tayo sa per round eh. To be honest, mahihirapan tayo sa per round kasi parang bitin kasi yung kung i-judge natin siya ng per round. Halimbawa, yung round 1 ni JD, bitin yon. Tapos yung round 2 ni JD, bitin, para makita mo yung buong story, no, sa battle na to. Yung kay Vit naman, sabi ko nga sa inyo, yung round 1 ni Vit medyo kulang din yun kasi nag-stutter siya doon. Tapos yung round 2 naman ni Vit, mas epektibo, mas naging agresibo, mas dumidiin, mas mas nag-improve yung round 2 ni Vitrum compared sa round 1 niya. So ayan yung round 2 ibibigay ko yun kay Vitrum sa score na mahirap kasi i-scorean yung round 2 ni JD. Para sa akin mahirap i-scorean yung round 2 ni JD. Pero kay Vitrum bibigyan natin ng 9 points si Vitrum doon. So 9 JD. Ang hirap i-judge ng round 2 ni JD kasi sige, game. It's a 9-8 in favor of Vitrum. So round 1 tabla, round 2 Vitrum. Pero lang to siguro ang pinaka magiging hatol natin dito is yung overall na lang, no. Mahirap nahirapan ako sa pinapakita nilang estilo ngayon, pinapakita nilang performance ngayon. Mahirap kasi hindi ito yung nakasanayan nating JD at Vitrum. Okay, siguro kung A game nila parehas, mas mabi-breakdown natin ng maayos to, diba? Pero hindi wala sila sa A game, kulang sa performance, kulang sa gigil, hindi ganito yung ina-expect kong sulat, marami. So ayan, round 3 pakinggan natin. Patay na daw yung anak ko sa labas. Sarap mo sa akin. Ma'am Ninya, di ba buhay pa yung anak natin? Ganyan kumuha ng anggulo. Nakukuha sa DNAS.
Ninya, ilabas mo si JD Sandejas! Sasabihin mo pa sa podcast ako tinitira nito? Si Saito yung tungaw! Tsaka di pamilya ginulpi nun, kalabaw! Okay. Puro shabu! Gago drawing na! Tandaan mo, pag panay shabu, nakakabato, boring na! Dati! Dahil lang, inom lang ang tubig. Bago magsimula yung round 3 ko, hihingi na ako ng dispensa. Ipapatikim ko sa kanya yung sarili niyang gamot sa ginagawa niya sa eksena. Kasi di ba galit ka sa gobyerno? Dahil sa'yo may diferensya? Mas para tong masakar sa Mindiola, di mo ako madadaan sa welga. Di ako kalaban ng taong bayan, gusto ko lang kayong alayan. Na inuutulang kayo neto, dapat nyo na yang malaman. Kakampi ng maliliit, pero mapagmalaki. Puta ang pangit ang galawan. Minamasa ang mga tao para lamang mahawakan. Okay. Wala pa daw kasi sa hustong gulang. Inugulangan niya. Hindi pa daw kasi makaisip, kaya inuutakan na. Tapos sasabihin mo nagdodroga? Love trip. Ako nga itong bumabatas. Eh kung para sa amin dalawa siya yung adik, gusto lahat umaaklas. Ayaw lumabas ng kabataan, gagong to pinipilit. Alay lang ka daw sa EDSA, tang ina, ang init-init. Tapos umaharang kayo sa kalsada, mga siga pa, automatic. Gusto nyo gumandadaloy ng buhay, eh dahil sa inyo, nagiging traffic. Tang inan to, pag di pinagbigyan, humihiga sa daan. Ganyan puta, ganyan pre. Wala kang kwenta. Ikaw puro ka lang bato. Ito, titirahin ko yung welga. Di ba, nang babato rin kayo doon? De, joke lang. Oh, di perfecto yung gobyerno! Merong peking kumakayod. Yung mga tulong na binibigay hindi sa lahat umaabot. Pero yung pamamaraan mo mali, mas nadadalas yung pagod. Bakit pag napababa mo ba sila, matataas yung sahod? Di ba hindi? Personal na kasi galit mo. Hindi na yan ayos. Ultimo paghihiwalay ng Katniel, sinisisi mo kay Marcos. Lahat dinadamay, tanginan to, isip bata. Pag pinagalitan sa bahay, nagpo-post ng ng gobyerno to, walang ginawang tama. Anong gusto mo ba? Ikaw masunod sa Pilipinas? Gagong to, nakakaloko. Gusto mo magka-eleksyon tapos ikaw lang yung boboto? Gago. Pedrom, dapat sa'yo may sarili kang country. Country? Pag naiisip mo yung gobyerno, nakakabuo ka ng round 3. O baka sabihin wala akong simpatya. Basta mga nilukluk namin, bayan na ipaglingkuran. Huwag kayong puro upo, nangangailangan tayuan. Kasi kung hindi, mumurahin kayo nito. Di siya nakikipagbiruan. Pero tandaan mo, ang pagbabago sa sarili yan sinisimulan. Magtrabaho ka kasi, huwag ka puro protesta. Pag di nakuha yung gusto, pinipilit mong pumwersa. Sinasamahan ng aksyon, ginagawa mo na konsensya. Isipin mo, yan ba yung solusyon? Baka ikaw na yung problema. Tanginang cravings yan, magalit sa pulis. Wala kang trabaho, naghahanap ka ng buwis. Tsaka paano kami maniniwala sa'yo? Grabe ka. Round 1, round 2, kalaban mo gobyerno. Round 3, Sasuke ka. Tangina! Isipin nyo si Sasuke nagrarally. Mag-isa! Pero maiba. Mas maloob niya sa tatay niya. Kaya siya gumaganto. Iniwan daw kasi siya, kaya galit siya sa tumatakbo. Hoy! Pinararamdaman mo sa tatay mo, may tamang proseso. Kung hindi kanya mahal, di yung kasalanan ng gobyerno. Tsaka ikaw, minumura mo yung Diyos, di ba? O kaya iniwan ka ng tatay mo, kaya sa wordplay padaanin. Galit sa Diyos, galit sa tatay niya, kaya ayaw sa ama namin. Kaya paano mo kung matatalo yung lagay mo alanganin? Kung yung wala dun sa pareho na gawa kong pagsamahin. Ikaw tatanda ka ng lahat, galit ka pa rin sa mundo. Idadamay mo pa rin yung gobyerno, magkaroon ka lang ng ubo. Kala mo gusto ko to? Sana meron kang napulot. Pinakita ko lang na walang laban yung protesta pag tama ang hinugot. Para lang umusad siya ang kalayaan di nagdawit. Para lang umangat pa na sa laylayan inaakit. Kahit sinong nasa pwesto gagungayang ginagalit, pareho lang kayo na taong bayang ginagamit.
Mapapolitiko o bobo madaling batuhin at kahit pa ikay deboto di ka sasantuhin. Pinaglalaban niya nga halos madaling arukin, sumasabay ka lang sa agos kaya kong languyin. Maging gobyerno o politiko o bitrum, patay kapag kinalos. Kaya sistema at bulok, sabay ko nang tinapos. At last, di ba galit ka sa presidente? At lahat sa'yo ay bogus? Mr. President Arwick, wag mo itong bibigyan ng bonus. Nung ka mang hingi kay Okay, so ayun, sabi ko nga sa inyo, hindi talaga applicable na i-judge to per round. So as a whole na lang talaga, and we need to listen o watch round Vitrum's round 3 para as a whole. Pero yung buong rounds 1, 2, 3 ni JD nakita na natin, and isa-summarize na lang natin siya kasi pare-parehas lang naman yung pinakita ni JD. Yung round 1, 2, and 3 parehas lang talaga yon. So yun, as a whole na lang, pakinggan muna natin yung mas ma-judge ko to after ng round 3 ni Vitrum. Wala na muna akong i-comment sa round 3 ni JD. Okay? Napanood yung laban ko kay Deo? Hindi nakapanood. Diba? Sila ni Deo at JD, dating aktivista. Ngayon ang babaliktad tong bobo. Tong JD, nang baliktad. DJ, tangina manluloko. Sila ni Deo, dating aktivista, kung di nyo nalalaman. Kung di nyo nalalaman. Ngayon, membrong lihis, sumali pa sa bayan. Pag walang pondo yung mga yan, walang rally sa lansangan. Kayo dahilan, ba't aktivista sinasabing bayaran? Rektahan. Kahit adik, i-organisa. Biktima rin repa. Pero mga plano di tugma sa iyong mga eskema. Para magkamani at makaarit, tutunawin ng pwersa. Tung adik para maagamit, pati welga binibenta. Lumalaban sa sahod, pero di yan pera-pera. Binabaklas na kadena, ikaw malakas na kadensya. Yung amat walang kwenta, kaya dapat nilarekta. Hinihila ko sa tama, kung batak yung problema. Sa mga protesta, takot kayong humaharap. Pero pag may pagkain sa alyansa, dun kayo umaatak. Wala ka sa ibang mga ganap, pati sa mga pagpapakat. Pero pag malaki yung mob, kasing taba mo yung parak. Genuine land reform, bigas hindi bala. Yan sigaw natin. Pero sa rally, puta, ang lakas mo sa kanin. Kaya sa OTAB, hinayaan kahit pa alanganin. Para pagbatak na yan, hindi nakakain. Kami manggagawa, tulong-tulong kahit kapos, binipisyo. Ikaw sa minimum, pag sumahod, binibisyo. Kahit konti pagkain, susugod na yan si Iho. Kasi nabubusog na yan sa pagkain ng prinsipyo. Bumaliktad sila ni Deo, pero hindi sa kama. Bumaliktad sila ni Deo, panay-red tag na sila. Sa parak kumakanta na. Awit talaga. Asset sa mga adik, intel sa aktivista. Nagamit ng pulisya. O alam ko yun, pre. Kasi puro kasabing adik ka, pero hindi na uhuli. Sa parak nakakasalag. Tingnan yung mabuti. Dikit sa may uniforme para may balute. Kaya kasama mo sa pag-aklas, malala yung puot. Yung kilusang ng babaklas, nabasag mong buo. Buti pa si Aklas, umiinsekto lang pag magdudurog. Siya naman umiinsekto kasi aanay sa loob. Bumaliktad tong bulok, sa parak tinakbo. Di na alam yung tatsulok, bilog na si gago. Taksil na ulupong, sa pera na engganyo. Trinaydo, revolusyon, para sa Aguinaldo. O Aguinaldo, yan ang sigaw ko. Flip-top, tangina nyo. Maligayang Pasko. On 14, JD vs. Vitrum. Diba? Sabi ko sa inyo mas klaro to kung makikita natin both rounds 1, 2, 3. So, ayun. Sa overall performance, para sa akin, lumamang na talaga si Vitrum, no? Sa, sabihin nating overall, no? Sa overall, mas klaro, mas effective siyang i-judge
overall kaysa per round, no? Pero kung ipipilit nyo na per round yung gagawin nating judging, bibigyan ko kayo ng glimpse, no? Round 1 tabla, 2 and 3 Vitrum yun. So, ayun. So, ang score is, bigyan natin si JD ng 3-8 sa all 3 rounds. Kay Vitrum naman, 8-9-9 yun. So, 27 16 17 plus 9, 26. Tama ba ako? Tama, 26. 26 to 24. Up by 2 points lang naman si Vitrum. Yun lang naman yung kung sasabihin nyo na i-judge ko siya per round. Kahit sinasabi ko sa inyo is sobrang hirap ng per round kasi parehas silang wala sa A-game. Parehas silang kulang. Parehas silang gumamit ng iilang angulo lang, 'di ba? Nakita niyo naman, 'di ba? About sa bato, bawal na gamot, umikot lang sa ganun yung battle. So medyo hindi ganun ka ganda 'yon sa para sa akin, sa ko lang, sa preference ko is hindi siya ganun kaganda sa sa battle kung doon lang iikot yung mga angulo sa iilan lang, 'di ba? So parehas silang maraming kulang sa battle na to. Especially JD, sabi ko nga, galing to sa semis loss against Invictus. So, nag-expect ako ng gigil sa bawi, gigil sa panalo. Pero hindi natin nakita yon. So, ayun. Kay Vitrum naman, yung pangungupal, pangingay ko, panggagago is na-apply naman niya dito kahit papano. Pero sa overall performance, mas lumamang si Vitrum para sa akin sa mga effective na linya. So nakikita niyo naman, no, pag may mga effective na line si Vitrum, nagre-react yung crowd doon. And maganda talaga yung punto na sinasabi ni Vitrum, at para sa akin mas kalat din yung mga punches ni Vitrum dito compare kay JD. So yun, kung lang to, overall talaga, gusto ko talaga siyang i-judge ng overall. So Vitrum ako dito, overall performance. Pero sabi ko nga sa inyo, kung gusto nyo ng per round 1 tabla, 2 and 3 Vitrum. So, ayun. Judges. Mag-iayos pambes para sa kanilang pareho. At ang boto ng urado, 5-0. Mag-iay para kay Vitrum. Congrats kay Vitrum, pasensya na, bawi na lang. Lahat talaga. Siyempre, salamat kay Kuya Nico Manning dyan sa likod, yung Round Manila. Salamat. Ayun, salamat. Shoutout Pantay Sining, Anak Bayan, LFS, SCMP, ayun mga kaibigan, kahit sino siya. Yo, Slakwan, kami bumoto kay Vitrum. 2 rounds, 1-2 para kay Vitrum, tapos round 3 binigay ko kay JD. Siguro mas marami lang akong nakita na naging epektibong baran ni Vitrum, kaya sa kanya ko naibigay yung boto ko. Well-rounded siya, kahit hindi masyadong nakakapagpakit. Yung mga silip niya, pasok na pasok kay JD. Sabi ko si JD malakas din naman, pero hindi siya yung JD na inaasahan ko. Yes. Nasa battle. So, yun, Vitrum. Okay Ram, binoto ko si Vitrum. Para sa akin yung round 1, lamang dun si JD pagdating sa mga punchline. Pero sa round 2 at round 3, mas maraming punchline at haymaker na naibitaw ng solid at swabing delivery ni Vitrum. Kaya mas binoto ko si Vitrum, pero props kay JD. Sir, binoto ko si Vitrum. Round 1 para sa akin kay JD yun. Lamang siya doon ng konti para sa akin, JD round 1. Round 2 and round 3, lamang si Vitrum doon sa rebattles, sa pag-construct kung paano niya sinimulan, tsaka maganda yung ender na ginawa ni Vitrum. 1, JD, 2 and 3, Vitrum. Ang C9, binoto ko si Vitrum. So halos yung mga nagsalita na judges, 2 and 3 binigay din nila kay Vitrum, di ba? Ako, yung 1 kasi tinabla ko. Si Vitrum, ganoon din halos karamihan na sinaiba. Round 1, JD, round 2, round 3, Vitrum. Kasi kita-kita naman sa pagiging agresibo ko dahil nakakabahan lang ako masyado kay JD, kaya parang medyo nakakapantay. Pero kung titignan mo naman overall talagang yung pinagbago ng delivery ni Vitrum, kitang-kita rin sa yung pagiging agresibo ng sulit o pambago talaga. Isa rin sa mga pasbatin niya. Vitrum, all 3 rounds, pantay in terms of delivery, pantay in terms of freestyle ability, pero noticeable yung writing. Yun. So if you notice kay
Apok, gagi. Parang sabi niya kasi all 3 rounds wait lang. Nag-choke eh. Noons, pantay in terms of delivery. Ayan, sabi niya, all 3 rounds pantay. So, ginudge niya ba to ng overall? Let's see. Pantay in terms of freestyle ability, pero noticeable yung writing yon. So if you notice kay JD may mga flat moments. Yes. Kasi I think he could have done better with the setups, with the punchlines. Habang sa Vitrum, yun, well crafted all three rounds, especially the third round, mas finisher. Yes. Yung third round. So kung crafting rounds, ayun, Vitrum yun, all 3. Vitrum all 3. So akala ko sinabi niya kasi all 3 rounds, tas sinundan niya kasi ng pantay. So akala ko ginudge niya to ng overall. Pero ayun, yung 4 na judges, I think binoto si Vitrum ng 2 rounds. Diba? Ay, yung 3 pala, 2 and 3. Kasi si Slack 1 and 2 ata niya binigay. Diba? Pero agree ako doon sa sinabi ni Slack 1 na hindi daw yun yung JD na inaasahan niya. So ako rin, sabi ko nga sa inyo, hindi ito yung inaasahan kong JD. Kasi nga, yun, nasabi ko naman na yung reason. So, medyo mahirap or nahirapan ako sa judgment ng battle na to. Kasi kung titignan mo siya, on paper, JD Vitrum, andun yung style clash na paano babawi si JD. Si Vitrum naman, maging epektibo ba yung style ni Vitrum against JD. Pero nung napanood natin siya, hindi to yung inaasahan nating JD. Wala yung parang kapos sobrang kapos si JD dito. Kay Vitrum naman, okay, para sa akin okay yung sulat niya, pero marami pa ring flaws doon. Pero ayun, overall Vitrum talaga yung battle. So ayun, shoutout kay David Michael Santiago. Pasensya na boss kung medyo dragging yung review ko sa battle na to. Medyo ako mismo naguguluhan talaga ako sa match up, kasi hindi talaga to yung parang siguro nasira lang talaga yung nasira yung expectation ko, kasi andito yung in-expect ko yung gigil ni JD, pero nawala yun. So parang nawala yung excitement na tas may mga freestyle pa, may mga flosses pa si JD. So pasensya na David Michael Santiago kung hindi naging ganun kaganda yung review ko sa battle na to, pero ginawa ko naman yung best ko para ma-review yung battle na na-request mo. So shoutout David Michael Santiago. And JD Bawe, Vitrum, good luck sa semifinals against Slack 1 na sobrang lakas ngayong Isabuhay 2024. Okay? Kita-kits tayo sa next na review, and it's Delo vs Looney. Okay, kita-kits tayo doon mga kumag. Peace out.